Ang praktikal na layo ng isang IMB platform car ng Toyota Motor Philippines ay nananatili pa rin nangunguna sa merkado ng Pilipinas ngayon. Bilang isa sa mabiling family car na may kasamang mapagkakatiwalaang makina, mga reliable suspensions, comfort, fuel efficient at durability. Ang Toyota Innova na yata ang pinakamaasahan mong utility mula noon at magpahanggang ngayon. Ngayon sa makabagong henerasyon ay naglabas muli ng pinakabagong generation ito na may mga panibagong katangian mula sa loob at labas, at yan ang aalamin natin ngayon kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po dumalik subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isa sa mga bagong 7 to 8-seater car ng Toyota dito sa bansa ay ang kalalabas lang na Toyota Zenix. Mula sa layo ng pinakapraktikal at sulit na SUV car ng brand na Toyota Innova, ang Innova Zenix ay naglalaman din ng mapagkakatiwalaang kalidad ng build mula sa loob at labas, na sinamahan ng mas modernong mga gamit, makabagong teknolohiya at mas pinalakas na makina. Ang sulit na modelong ito ay inilabas noong nakaraang taon labang dito sa bansa. Pangkaragdagan sa line-up ng pinakamatipid na klase ng sasakyan ng brand sa bansa na gumagamit ng HEV o yung mga hybrid electric vehicle ng brand na pinapangunahan ng Toyota Corolla Altis, Corolla Cross, Camry at RAV4. Ang Zenix na yata ang isa sa magugustuhan mong modelo ngayon. Hindi lang sa nakakaakit na bagong makina nito, kundi sa ilang mga bagay na kukumpleto sa mga ninanais mo, gaya ng malawak na capacity na para sa 7 hanggang sa 8 tao, maraming mga convenient and satisfying features kasama ang mga safety and security features na mas pinaigting sa makabagong modelo ngayon. Ang panlabas na disenyo nito ay constructed with unibody design na inilihis sa lumang IMB platform ng second generation Innova. Ngunit narito pa rin naman ang signature na hugis ng front grille radiator nito. Nakahanikom na nga lang ngayon ang design nito na may kasamang bagong hugis ng ilaw sa harapan at likod. Gumagamit ito ng dalawang klase ng makina na ang isa ay 2.0 liter M20 AFKS petrol engine at ang isa naman ay 2.0 liter M20 A-FXS petrol hybrid engine. Itong Zenix ay hindi na rin gumagamit ng diesel engine at manual transmission. Ito ay kontrolado ngayon ng makabagong ebolusyon. Ngunit pinapanatili pa rin ito ang innovative multipurpose crossover in terms sa design concept na parang sa Innova. Nahinaluan ng kaunting aesthetics ng crossover SUV na may kasamang pinalawak na interior space gaya ng makikita sa minivan at MPV car segment. Ang modelong ito ay may dalawang klase ng variant na pagpipilian na tinatawag na Zenix 2.0 VCVT na gumagamit ng natural engine at ang 2.0Q na hybrid CVT engine na. At may 4 na klase rin ng kulay na pagpipilian, kabilang ang silver metallic, platinum white pearl mica, gray metallic at attitude black mica. Ang kabuang detalye ng makinang ito ay pinapagana ng inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft, naka-chain drive at may kabuang displacement capacity na 1,987 cubic centimeter. At ipinareses ang CVT type transmission at may pagpipiliang dalawang klaseng powertrain na 2-wheel drive at 4-wheel drive train na kayang magpalabas ng mula sa 111 horsepower hanggang sa 174 horsepower sa 4,500 to 5,200 revolution per minute. At may maximum torque ito na nagagawa mula sa 205 to 206 Nm ng torque. Habang ang second engine nito na hybrid powertrain ay may maximum torque 187 Nm ng torque. Ang kabuang bilis nito ay umaabot ng 185 to 190 km per hour. Meron fuel tank capacity na 5.2 liters at kumukonsumo ng 20 to 22.3 km per liter. Sa sobrang tipid nito ay talagang nakakabilib. Kasi biruin mo, sa sobrang laki ng kaha nitong SUV car ay kaya palang umabot ng fuel consumption nito sa 22.3 km per liter. At pagdating sa interior, simula sa dashboard panel nito ay sasalubungin ka ng isang bagong interior design nito na nilagyan ng isang magandang layout na walang anumang arting dinadala mula sa lumang modelo. At ang isang mapangakit na multi-layered
na disenyo nito ay sumasaklaw sa mga kapansin-pansing pagbabago tulad ng pagsasama ng isang electronic parking brake, isang modernong instrument housing panel gauge na nilagyan ng 7 pulgadang digital driver's display na nagbibigay ng multi-information kasama ang isang multifunctional steering wheel nito na inspired sa Land Cruiser 300. Sa gitna ng dashboard nitong Xenix ay nilagyan din ng modernong mga gadget na may 10.1-inch touchscreen display na sinamahan ng connectivity gaya ng wireless Apple CarPlay at Android Auto connectivity. At nilagyan pa ng 6 na speaker na audio system nito. Meron na rin itong Bluetooth, USB and auxiliary input para sa ilang mga saksakan pa ng accessory at gadget. At hindi pa tapos, ang Toyota Innova Xenix ay mayroon ding automatic climate control para sa mga pasahero sa harap at likuran na tinitiyak ang pinakamainam na ginhawa sa buong cabin habang ginagamit ang aircon system. Kasama sa iba pang mga amenities nitong modelo ay ang keyless entry, push start button ignition, isang automatic dimming rear view mirror para sa pinahusay na visibility, mga paddle shifter para sa isang dynamic entry at ilang pagbabago sa pagmamaneho. Merong makikitang mga ambient lighting sa kada gilid ng garnish cover para sa isang touch ng sophistication at 3 USB-C port upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan sa koneksyon ng bawat mga pasahero nito. Sinamahan pa ito ng mga lagayan ng inumin, kaya ng bottle and cup holder, mga bulsa para sa ilang mga bagay at gamit, kasama ang ilang controls sa switch, mga foldable at adjustable seats na naka-leather cover na rin. Ay hindi rin nawala, mas ginawang komportable ang bawat pagsakay at ginawang mas convenient at kaakit-akit ang paggamit sa modernong modelong ito. Pagdating sa features ng pangkaligtasan, hindi rin kinalimutan ng brand na palakasin ang bawat nilalaman pagdating sa seguridad ng bawat pasaherong sasakay. Mga sistema na makatutulong upang mas maging ligtas sa pang-araw-araw na gamit mo. Kagaya na lamang nitong bagong safety features na lane departure warning system. Para sa kaalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direksyon sa kalsada. Sa pamamagitan nito ay mas maiiwasan ang anumang banggaan o pagkasagi ng sasakyan, lalo na kung may mga biglaang nag-overtake na kasabay mo. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror, biglang mag-overtake. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin sa kalsada. Alright. At bukod pa dyan ay may kasama na rin itong blind spot detection, isang makabagong sistema rin na klase ng safety features na kung saan ay masisense ng sensor nito na nakalocate sa rear bumper kung may mga kasunod kang sasakyan malapit na nakadikit sa iyo habang umaandar. Dahil dito, hanggat hindi lumalayo at nawawala sa sensor nito ang mga kadikit na sasakyan ay hindi ka rin basta-bastang makakalipat ng linya. May mga safety features din ito na kukumpleto pa sa pagiging komportable at convenient nito. Ang Innova Xenix, gaya na lamang nitong anti-lock braking system, isang sistemang nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong naihinto sa hindi inaasahang pagkakataon. At isa pa, meron na rin itong free collision warning system. Ang sistemang ito ay gumagamit ng radar para ma-detect ang possible crashes o pagkabangga na kung saan patitigilin nito o pababagalin automatically ang pag-andar ng sasakyan upang sa ganun ay mabawasan o hindi na magkaroon pa ng aksidente gaya ng pagkabangga. Alright. Asama na rin dyan syempre sa modelong ito ang Hill Start Assist Control System. Ito ay para naman sa mga paahon na kalsada o sa matatarik na lugar. Ito ay bagay namang gamitin for example sa Baguio or sa Tagaytay, lalo na kapag ikaw ay hihinto sa mga ganong kalsada na sobrang tarik. Dahil kahit hindi mo na masyadong higpitan ang pagtapak ng brake nito, ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. Meron na rin itong kasamang EBD o Electronic Brake Distributor na halos katulad lang din ng ABS sensor ang ginagampanan. At traction control system naman, isang sistema na pangkaligtasan na rin para sa mga madadaanang malulubak, madudulas o kaya naman sa mga biglaang pakurbada o kaya matutubig na lugar. Kung may dadaan mo ito doon ay mamimaintain ang stability nitong vehicle kasama ng stability control system na meron din ito.
May auto brake system na rin itong kasama para sa emergency purpose o biglaang pangyayari na kinakailangan pahintuin itong sasakyan. At the same time, hindi pa rin nawawala dito ang ilan pa sa mga safety features nito gaya na lamang ng airbag sa harap at likod, mga seat belts at airbag sensor, mga camera sa front and rear, kasama na ang mga parking sensor, parking assist at mga impact beams at crash sensor. Bukod pa dyan ay nilagyan na rin ito ng 360 camera for better parking assist at safety features. Bukod pa dyan, ilan pa sa mga features nito ay magugustuhan mo rin kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng cruise control system. Isang sistema na tumutulong naman para sa driving assistant. Ibig sabihin, ito ang nagme-maintain sa bilis o takbo nitong sasakyan kahit hindi mo na masyadong pigain pa ang accelerator nito o gasolina. Dahil dito kapag ikaw ang nagmamaneho ay mas makaka-relax ka sa napakahabang biyahe sa tulong nitong cruise control system. At syempre, sinamahan na rin yan ng captain chairs with ottomans para din sa driver to upang mas maging komportable at relax, hindi nakakangalay ang pagmamaneho sa malalayong lugar. Ilan din sa highlighted dito ang kabuuang detalye ng interior nito, kasama ng mga leather seat cover upholstery, push start button, ang air conditioning system na may automatic single zone climate control system na. Ang entertainment naman ito ay may mga monitor screen na may sukat na 10.1 inches display. Maganda ang mga audio sound system dahil sa 6 na speaker nito makikita sa front and rear portion ng sasakyan. With AM and FM radio at pagdating naman sa connectivity, may pagka-similarity sa ibang modelo dahil meron na rin itong Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input with Apple CarPlay and Android Auto. Meron na rin itong portable wireless charging system. Ilalapag mo lang ang cellphone mo dito at otomatikong magcha-charge na ito. At isa pa sa nagpa-high-tech dito mga kaibigan, sa sistema nitong sasakyan, sinamahan na rin yan ng voice control system. Sa pagbubukas ng tailgate, hindi mo na kailangan pang pindutin ang switch dahil kinakailangan lang ng personalized pin para mapagana ito. Dito rin makikita sa loob nito ang panoramic retractable sunroof, bagay na mas nagpaganda palalo sa modelong ito dahil pwede mong maging optional yan sa pagpapagana ng aircon. Kung papatayin mo ang aircon, buksan mo lamang ito ay magiging maaliwalas na rin ang buong loob nito. At isa pa, may mga kasama na rin itong cup holders at bottle holder. I-adjustable ang mga upuan at may kanya-kanyang headrest at armrest. Ang multifunctional steering wheel, karamihan sa mga sistema nito ay nakokontrol na rin dito. The keyless entry, kaya medyo secured na rin. At speaking naman sa security features nito, sinamahan na yan ng mga panibagong sistema na magpapalakas naman sa seguridad nitong sasakyan. Ibig sabihin, hindi na rin basta-bastang makakarnap o magagalaw ng kahit na sino mang magtatangka dito. Dahil sa sistema na gaya nito, may power door locks, engine immobilizer, anti-theft alarm with anti-theft device, central locking at speed sensing door lock. Ang external na design nitong modelo ay kahawig lang din ng ilang modelo. Ang mga ilaw nito mula sa headlamp, daytime running light, fog lamp at combination lamp system ay mga naka-LED type na klase. Maliban sa mga turn signal light indicator nito. Meron itong automatic lift gate opener na kung saan pag na-sense nito ang transmitter key ay kusa itong magbubukas para madali ang access ng pagpasok ng mga bagahe sa likuran nito. Pagdating sa dimension, meron itong kabuang haba na 475.5 cm at kabuang lapad na 184.5 cm. May taas ito na 179 cm at wheelbase size na 285 cm. May 5 pintuan itong modelo at may 7 to 8 seating ang capacity. Kayang makarga ng bigat ng hanggang sa 800 kg at nagkakahalaga ang kabuang presyo nito mula sa 1,670,000 pesos sa pinakamababang variant hanggang sa 1,953,000 pesos sa pinaka top end variant nito.
Ang 7-seater na bagong modelong ito ay pinagmamalaki ngayon ng Toyota Motor Philippines sa makabagong henerasyon dahil sa pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiyang nakapaloob sa modelong ito. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, nag-aabang at tumatangkilik palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik na subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang nang sa ganoon ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!